Mabilis, matalim, mapanganib, hindi ito kwento ng pelikula. Ito ang mundo ng mga fighter jets, mga bakal na agila na kayang magdesisyong buhay o kamatayan sa loob lang ng ilang segundo. Pero, alin kaya sa mga ito ang pinakamabangis? At nasaan ang Pilipinas sa labanang ito sa ere? Tara na, kilalanin natin ang mga fighter jets na kayang itumba ang kalaban kahit hindi pa lumalampas ang tunog ng bala. Bago tayo magsimula, i-comment mo muna, anong bansa sa tingin mo ang may pinakamabangis na fighter jet ngayon? Hindi lahat ng eroplanong pandigma ay pare-pareho. Ang fighter jets ay dinisenyo para sa air-to-air combat. Ibig sabihin, laban ng eroplano kontra eroplano. Ang layunin, maging hari ng himpapawid. May iba't ibang uri. Air Superiority Fighters, control sa airspace, Hail Deer. F-22 Raptor, multi-role fighters, kayang air combat at ground attack, HAL. F-35 Interceptor, bilis ang puhunan para habulin ang kalaban. Stealth fighters, hindi ka agad makita ng radar. Top 10 most powerful fighter jets in the world. Let's go. Rank 10, Chengdu J-10C, China. Modernized at lethal. Multi-role jet na kayang tumugma sa Western design, pero may kahinaan sa stealth at electronics. Rank 9. Saab Just-39 Gripen, Sweden. Malit pero maliksi. Murang i-maintain. Pang smart countries. Ideal for defense pero kulang sa heavy punch sa malawakang gyera. Rank 8. Dassault Rafale, France. Isang multi-role master. Kayang lumaban sa lupa at sa ere. Ginagamit ng India at France. Walang sablay ang design. Rank 7. Eurofighter Typhoon, UK, Germany, Italy, Spain. Super agile at deadly sa air combat. European unity sa himpapawid, pero mas mahal kaysa ibang jets. Rank 6. Sukhoi Su-35, Russia. Powerful engine, super maneuverable. Pero kulang sa stealth at teknolohiyang pang-radar. Rank 5. F-15EX Eagle II, USA. Old school na may modern tech. Can carry more weapons than most. Lumilipad pa rin kasama ang pinakabago. Rank 4. Shenyang FC-31, China. China's answer sa F-35. Stealth. Advanced tech. Pero hindi pa operational ng full force. Rank 3. Chengdu J-20 Mighty Dragon, China. Stealth at speed. Malapit sa F-22 pero may issue sa engine reliability. Rank 2. F-35 Lightning II, USA. Pinaka-advanced multi-role jet. Stealth, sensors, smart tech. Mahina lang sa dogfight pero deadly sa long-range war. Rank 1. F-22 Raptor, USA. Hari ng himpapawid. Stealth, speed, super maneuverability. Hindi na ginagawa pero walang makatalo hanggang ngayon. May laban ba ang Pilipinas? Masakit tanggapin pero wala pa tayong sariling fighter jet. Ang huling hininga ng Philippine Air Force sa air-to-air combat ay nung ginagamit pa ang F-5 Freedom Fighters nung dekada 90. Ngayon, umaasa tayo sa F-50 Light Fighters mula Korea. Pang-training at limited strike missions lang. Pero may pag-asa. May planong bumili ng multi-role fighter jets mula Sweden, Gripen, or Korea KF-21. At para malinaw, ang B-2 stealth bomber na madalas makita sa mga balita, hindi iyon fighter jet. Isa itong strategic bomber na kayang magdala ng nuclear bomb sa tumatake sa malalayong target gamit ang stealth technology. Hindi ito dinisenyo para sa air-to-air combat gaya ng mga fighter jet. Hindi ito kayang makipag-dogfight o harapin ang mga jet ng kalaban sa ere. Magkaibang misyon, magkaibang gamit. Kaya ang kailangan ng Pilipinas ngayon ay hindi bomber, kundi fighter jets na makakapagtanggol sa himpapawid natin, laban sa anumang banta. Bakit mahalaga ang air power? Sa panahon ngayon, hindi lang lupa ang battlefield, ang himpapawid ang unang linya ng depensa. Kung wala tayong laban sa ere, pwedeng pasukin ang ating bayan sa isang iglap. Walang laban. Fighter jets ang nagsisiguro na ang karapatan natin sa himpapawid ay hindi inaangkin ng iba. Hindi sapat ang tapang kung kulang sa kagamitan. Hindi sapat ang dasal kung walang aksyon. Ang kapayapaan ay ginagarantiyan ng lakas. Sana isang araw, makita natin ang Philippine flag na pumapaimbulog sa langit, hindi lang bilang simbolo ng dangal, kundi ng lakas, proteksyon at pagkakaisa. Kung gusto mong makita ang fighter jets ng Pilipinas sa hinaharap, like mo ang video na ito. Comment mo para sa kalangitan ng bayan. Share mo ito para matauhan ang mas marami. Isang pindot lang, pwedeng maglaho ang isang buong kampo. Hindi ito fighter jet. Mas maliit pa sa kotse, pero kasing bangis ng isang war machine. Ito ang mga combat drones.
Tahimik, walang piloto pero may dalang kamatayan. At sa video na ito, ibubunyag natin ang top 4 na pinakamabangis na drone sa buong mundo. Kayang magdala ng missiles, bomba at sumira ng buong base sa isang utos lang. Watch until the end para malaman kung alin sa mga ito ang kayang magpabagsak ng isang bansa. Like mo na ito kung gusto mong maprotektahan ang Pilipinas laban sa mga ganitong teknolohiya. Ang combat drone ay isang Unmanned Combat Aerial Vehicle, UCL. Isang eroplano na walang piloto pero may kakayahang magbomba, mag-missile strike, mag-espiya at umatake ng walang babala. Ginagamit ito ng mga bansa para sa smart warfare. Hindi na kailangan magpadala ng sundalo para umatake. Drone na lang ang maglilipad at papatay. Let's go! Rank 4. Shahed 129 Iran. Long-range surveillance. Precision strike gamit ang Sadid 345 guided bombs. Ginamit sa mga conflict zones sa Syria at Iraq. Tahimik, mura, pero deadly. Sa gitna ng gabi, isang kampo ng rebelde ang nawala sa mapa. Walang narinig, walang nakita, hanggang umaga. Rank 3, Winglong 2, China. Kayang magdala ng 12 laser-guided bombs at missiles. Long-range control. Ginamit sa Africa at Middle East bilang anti-terror ops. Presyong abot kaya ng mga bansang walang F-16. Isang convoy ng armadong rebelde ang na-neutralize sa disyerto. Drone lang ang gumawa ng buong operasyon. Rank 2, Bayraktar TB2 Turkey. Kayang magdala ng MAM-L Smart Micro Munitions, precision targeting kahit sa malayo. Ginamit ng Ukraine laban sa Russia. Murang presyo pero mataas ang accuracy. Ang isang Russian tank squad ay naubos sa isang gabi. Bayraktar TB2 ang salarin. Rank 1. MQ-9 Reaper USA. Maaaring magdala ng Hellfire missiles, GBU-12 bombs, real-time HD surveillance. Flight time, 27 hours. Ginamit sa Afghanistan, Iraq, Syria, pinakamataas na kill record sa modern warfare. Sa isang classified US mission, isang teroristang high-value target ang pinasabog habang nasa kotse. Walang bakas ng drone, hanggang sumabog ang sasakyan. Sa unang tingin, parang laruan lang ang drone. Maliit, walang tao. Pero sa mundo ng digmaan, ito ang pinakamalupit na pamatay. Dahil dito hindi na sapat ang sundalo. Teknolohiya na ang panibagong sundalo. Isang maling pindot lang. Pwedeng mawala ang isang pamilya, isang bayan o isang kinabukasan. Kaya habang pinag-aaralan ng mga bansa ang AI at drone warfare, tayo naman ay dapat nagdarasal para sa kapayapaan. Kung ikaw ay nabilib o kinabahan sa kapangyarihan ng mga drone na ito, share mo ang video na to. Follow mo kami para sa mga susunod pa na military tech breakdowns, global defense rankings, real-world war strategies and lessons. Anong drone ang tingin mong dapat meron ng Ang baril na tumutunaw ng tangke. Sabi nila, pangit ito, masyadong mabagal, luma na raw. Pero ang eroplano na ito, walang pakialam sa itsura. Dahil habang ang iba ay nagpapakyut, ito ang halimaw na sumisira ng tangke. Ito ang A-10 Warthog, ang lumilipad na tangke na kahit ilang beses barilin, bumabalik pa rin. Yan ang tunog ng bangungot para sa mga kalaban. Noong panahon ng Cold War, alam ng Amerika ang panganib ng isang posibleng digmaan laban sa Soviet Union. Kaya kailangan nila ng isang eroplano na hindi lang mabilis, kundi kayang lumipad ng mababa, dumausdos sa gubat at umatake ng diretso sa lupa. Ang A-10 ay hindi tulad ng ibang makikinis na jet. Hindi ito ginawa para magpakitang gilas sa ere. Ginawa ito para makipagdigma sa lupa. Kaya noong 1972, isinilang ang A-10 Thunderbolt II. Pero hindi yan ang tawag ng sundalo. Tinawag nila itong Warthog. Mukhang baboy ramo, pangit pero matibay, at mamamatay tangke. Sa harap ng A-10 may nakaugat na halimaw ang GAU-8A Avenger, isang 30mm na 7-barrel cannon na kayang bumira ng hanggang 3,900 bala kada minuto. Isang pindot lang, parang ulan ng bakal ang bumabagsak sa kalaban. Ang tunog, brart. Ang epekto, wasak kagad ang tangke. Isang burst lang, tapos na ang laban. Ganyang kabagsik ang Warthog. Maraming beses na itong tinamaan, pero bumabalik pa rin. Bakit? Dahil parang tangke rin ang katawan nito, ang cockpit ng piloto. Binalutan ng titanium armor, parang bakal na bathtub. May backup systems, may double engines. Kahit mawala ng isang pakpak, kaya pa ring lumipad. Isang beses, may A-10 na tinamaan ng missile, pero nakauwi pa rin. Buhay ang piloto. Hindi lang ito lumalaban, nagliligtas ito ng buhay. Mula Iraq hanggang Afghanistan,
Ang A-10 ay naging tagapagligtas ng libu-libong sundalo. Kaya nitong mag-loiters lumutang sa himpapawid ng matagal habang inaabangan ang galaw ng kalaban. Tuwing may nakaipit na tropa, walang sinisigaw kundi, "Call the Warthog!" Dahil alam nila, kapag dumating to, walang ligtas ang kalaban. Maraming beses nang gustong ipahinga ang Warthog. Sabi ng iba, lipas na raw. Marami na raw mas modernong jets. Pero tuwing may tunay na laban sa lupa, walang makakapalit sa A-10. Hindi stealth, hindi supersonic, pero ito ang paborito ng mga sundalo sa baba. At habang tumatagal ang panahon, ina-upgrade ito, inaayos, pinapalakas pa lalo. Kasi ang tunay na bayani, hindi agad tinatanggal, pinapahalagahan. Ang A-10 Warthog ay higit pa sa eroplano. Isa itong simbolo ng tapang, tibay at katapatan. Hindi ito nagpapakyut, hindi ito nagtatago. Humaharap ito sa panganib para sa mga nasa baba. Sa tingin mo ba, dapat pa bang palitan ang A-10 Warthog? O dapat ba itong panatilihin habang may giyera sa lupa?